Magandang hapon sa lahat. Narito ako sa iyong harapan upang talakayin kung paano ang pagsulat ng posesyong papel. So, ang pagsulat ng posesyong papel. Kakayahang manindigan sa isang desisyong ginawa o hinanghahawak ang katotohanan o prinsipyo. So, kung magsulat ang posesyong papel, kinahanglan nga natay baruganan. Kunwari, agree ba ka o disagree? Kung ako, agree ko, kinahanglan nga, agree na dyan ko, di ko mo kuan sa disagree. Then, paglatag ng matibay na ebidensya o katibayan. Magbutang ta og evidence para ang imuhang posisyong papel mas katuuhan. Then, ang pangatwiran ay isang uri ng diskursong nagalayong mapatunayan ang katotohanan. So, posisyong papel, imuhang i-prove nga kana imuhang posisyon kay tinuod. Then, mahalaga ang taong nangatwiran ay may sapat na kaalaman tungkol sa papel. Kinahanglan nga magsulat ka o posisyong papel, kinahanglan nga kibaw ka kung unsa ang topic para kibaw ka kung unsa imuhang baruganan anak nga topic. Then next, ito ay makahikayat at makaakit na hindi naman nanginit. So, magsulat ko og papel, wala siya nanginit pero wa ko namugos nga mutuo ka sa ako ang posisyon or ayon kay Huxon et al., ang pangatwiran ay tinatawag ding pakikipagtalo o argumentasyon na maaaring mayugnay sa sumusunod na mga paliwanag. Una, paglahad ng mga dahilan upang makabuo ng isang patunay na tinatanggap ng kararami. So, magkuhan kag statement statement aring katuhan sa kadaghanan ng tao o sa imong mga mambabasa. Next is paglalahad ng nagtatakwil sa kamalian upang ipahayag ang katotohanan. So, ari mga itong counter-arguments. Imong i-state tong mga mali para mas ma-prove nga katuimang baruganan kay tinuod ito. Yes. Isang parang ginagamit upang mabigyang katarungan ang mga opinyon at maipahayag ang mga opinyon ito sa iba. Narito ang mga dapat isaalang-alang para sa isang mabisang pangangatwiran. Una, alamin at unawayan ng paksang ipagmamatuwid. So, tunglingan ang ganyan, kinahanglan nga kibaw ka kung unsay imong topic. Then, next, dapat maging maliwanag at tiyak ang pagmamatuwid. So, iligsuat mo posisyong papel, kinahanglan nga klaro ang imuhang suwat. Then, masabtan sa imuhang mababasa. Then, third, sapat na katwiran at katibayang makapagpapatunay. So, ari magputong evidence ng ingon para mas magpatunayan ang imuhang posisyong papel nga kana tinuod. Ikalima, pairalin ang pagsaalang-alang katarungan at bukas na kaisipan sa pagpapahayag ng kaalamang ilalahad. So, kinahanglan nga magsulat ka posisyong papel, kinahanglan nga open-minded ka. Then, kanin, tiyaking mapagkakatiwalaan ang mga ilalahad na katwiran. So, kanang imong mga statement, kinahanglan nga tinuod para kanang imong mabasa mutuo pod sa imong posisyon. Then, naglalayong maipakita ang katotohanan at katibayan ng isang tiyak na isyong tiyak na napapanahon. Then, ang layunin nito ay mahikayat ang madla. So, sa komposisyon, ang layunin niya kay kanawitang mahikayat ang mababasa o madla. Pero walang gulog na po sila nipugos na magbuo. Gamit ng ebidensya na magpapatutuo sa posisyon. So, magbutang ka o kanang evidence para makatuhan sa katawan o mababasa ang inyong posisyon. Then, ayon naman kay Grace Fleming, ang posisyong papel ay ang pagsalig o pagsuporta sa katotohanan ng isang kontrobersyal na issue. Mahalaga ang pagkakaroon ng isang mahusay at magandang paksa, ngunit higit na mahalaga ang kakayahang makabuo ng isang kaso o issue. Sa pagsusulat ng posesyong papel. Ang pagsulat ng posesyong papel ay hindi lamang sining na naglalahad ng mga argumento at pangangatwiran, kundi ito rin ay isang agham na pinapapalooban ng mga katibayang pinalab sa pamamagitan ng pananaliksik.
Kaya naman, napakahalagang mapag-isipan at mapaghanda ang mabuti ang pagsagawa nito. Narito ang mga hakbang na maaaring sundin sa pagsulat ng posisyon papel. Una, pumili ng paksang malapit sa iyong puso. Ang posisyong papel ay kadalasang naglalaman ng mga paniniwala at paninindigan na may akda. Makatutulong ng malapit kung ang paksang talakayin ay malapit sa iyong puso at lubos na nakakaantig ng iyong interes na maging ng maraming makakabasa nito. Pangalawa, pagsagawa ng pananaliksik hinggil sa napilang paksa. Ang pagsagawa ng panimulang pananaliksik ay naglalayong malaman kung may sapat na ebidensya. Makakalap hinggil sa nasabing paksa, magsaliksik sa mga aklatan, maging sa mga pagkakatiwalaang website tulad ng educational at government sites upang makahanap ng profesional na mga pag-aaral at pananaliksik ang mga establishmenta tungkol sa iyong napiling kaso o issue. Kung makalipas ng ilang oras sa ng pananaliksik sa internet ay wala kang makita sapat na datos na magsisilbing mga patunay at ebidensya para sa iyong napiling posisyong papel, mas makabubuting pumili na lamang ng ibang paksa. Okay. So, pangatlo, ang unang thesis statement o bahayag ng thesis ay yung kinapamina si Constantino Machiavelli Estamo. Sa kinangaklat na kasanayan sa publikasyon, ang bahayag ng thesis ay naglalahad ng pangunayan o sentrong idea ng posisyon ng iyong gagawin. So, isa itong matibay na bahayag na naglalahad ng pinapalikang posisyon o pananaw na mananaliksik tungkol sa paksa na handa niyang patunayan sa pamamagitan ng pangangalap ng mga datos o ebidensya. So, kadalasan ito ay may lamang na binuo ng isa o dalawang pangungusap. So, pinagi sa thesis statement, may balan sa mga mapabasa kung unsa ang posisyon sa papel. Kini based usap sa paghipo sa mga ebidensya aron tumatod sa iyang argumento. So, pang-apat, subukin ang katibayan o kalakasan ng iyong payag na thesis o posisyon. So, ito ay napakahalagang sa pagsulat ng posisyong papel. So, kailangan mapatid ang mga posibleng hamon na maaaring harapin sa gawing pagdipinsa sa iyong piling thesis o posisyon hinggil sa isyu. So, gibutan mo sa nini nga ang mga kahuyang sa lihagit na posisyon pinagi sa paglista sa mga argumento nga mahimong ipresenta nini aron sultahan ang kahuyang o kakulangan nini sa pangangalan ng mga kaikinanging ebidensya. Kapag ganap nang napatunayan na ang napiling posisyon ay may matibay at malakas na laban sa pinasusubali, ang posisyon ay maaari nang magsagawa ng mas malalim na pananaliksik. Maaaring isalang-alang ang mga sumusunod na mga sanggunian sa pagngangalab ng mga katibayan batay sa kakailanganing impormasyon. Ori ng impormasyon, panimulang impormasyon at pagkalahatang kaalaman tungkol sa paksa. Ori ng sangguniang maaaring gamitin, talatinigan or handbooks. Ang pangalahatan ng mga argumento sa pagsusulat ng posisyong papel ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay ng huwikal sa pag-aaral at suporta sa iyong posisyon sa pamamagitan ng maayos na pagkakabubuo ng argumento. Mas madaling maipapakita ang iyong punto at maitatag ang kredibilidad ng iyong papel. Ito rin ay nagtuturo ng kasanayan sa pag-analisa ng mga datos at pagbibigay ng mga ebidensya upang suportahan ang mga pahayag. Sa ganitong paraan, natutunan tayo na maging mas panuri at mas kritikal sa pagtingin sa mga isyu na naglalahyong higit na pag-unlad sa ating kasanayan sa pagsusulat at pag-iisip. Ngayon ay tatalakayin ko ang pang-anim na hakbang sa pagsulat ng isang posisyong papel. At ito ang pagsulat ng balangkas. So bago ka
magsulat ng CP ay kinakailangan mo munang dumaan sa paggawa ng balangkas at narito ang format kung paano ito gagawin. Una ay ang panimula. Ang panimula ay ang unang bahagi ng posisyong papel na may mahalagang layunin. Ipakilala ang paksa at teses at manghikayat ang mambabasa na magkaroon ng interes sa paksa. Una, A. Ilahad ang paksa. So, dapat malinaw na ipahayag kung tungkol saan ang issue. So, maaaring ito ay panlipunan, pang-edukasyon, pang-ekonomiya, o pang-politika ang usapin. So, siguraduhin na ito ay isang controversial o may iba't ibang panig upang may basihan sa pagtatanggol ng isang posisyon. B. Magbigay na maikling paunang paliwanag tungkol sa paksa at kung bakit ito mahalagang pag-usapan. Dito ay papaliwanag kung bakit ang paksang ito ay napapanahon at may epekto sa lipunan o partikular na sektor. So halimbawa, kung ang paksa ay tungkol sa K-12 program, so maaaring ipaliwanag kung paano ito nakaka-apekto sa mga mag-aaral, guro at magulang. May mabuti ba itong epekto o wala? C. Ipakilala ang teses ng posisyong papel o ang iyong stand o position tungkol sa issue. So ito ang pinakamahalagang bahagi ng panimula sapagkat dito ipinapahayag kung saan papanig ang may akda. So dapat ito ay tuwiran, tiyak at hindi malabo. So halimbawa na lang ito ay kung sasabihin mong naniniwala ako na ang K-12 program ay dapat ipagpatuloy sapagkat ito ay naghahanda sa mga mag-aaral ng mas mataas na edukasyon at mas maraming oportunidad na trabaho. Pangalawa, paglalahad ng counter-argument o mga argumentong tumututol o kumukontra sa iyong thesis. So sa bahaging ito, dapat ipakita na nauunawaan mo ang kabilang panig ng issue. So ang layunin nito ay ipakita ang mga posibleng argument laban sa iyong panig at kung paano mo ito masasagot ng may ebidensya. So A, ilahad ang mga argumentong tutol sa iyong thesis. So tukuyin ang 2 o 3 pinakamalakas na argumento laban sa iyong posisyon. So halimbawa kung ang thesis mo ay pabor ka sa K-12, maaaring isa sa mga counter-arguments sa iyo ay nadudulot ito ng dagdag na gastusin sa mga magulang. So B, ilahad ang mga kinakailangang impormasyon para mapasubalian ang binanggit ng counter-argument. So, maaaring ipakita ang mga datos, istatistika o ekspertong opinyon na nagpapakitang hindi ganap na totoo ang argumento ng kabilang panig. So halimbawa, kung ang counter-argument ay tungkol sa dagdag lang ng gastos ang K-12, maaaring ipakita na meron namang mga scholarship at libreng edukasyon sa pampublikong paaralan na sumusuporta sa mga estudyante. C. Patunayang mali o walang katotohanan ang counter-argument na iyong inilahad. So gamitin ang ebidensya upang ipakita kung bakit hindi matibay ang argumento ng kabilang panig. So halimbawa, kung ang sinasabing hindi epektibo ang K-12 sa paghahanda sa trabaho, maaaring ilahad ang datos mula sa ibang bansa na matagumpay na nagpapatupad ng katulad na programa. D. Magbigay ng mga patunay para mapagtibay ang iyong ginawang panunuligsa. So, gumamit ng mga pag-aaral, statistika, testimonya o opinyon ng eksperto upang mapagtibay ang iyong argumento. Ikatlo, paglalahad ng iyong posisyon o pangangatwiran tungkol sa issue. So, dito, ipapaliwanag at pangangatwiran ang panig o pinanigan. So, dapat itong suportado ng datos at ebidensya upang mapalakas ang argumento. So A, ipahayag o ilahad ang unang punto ng iyong posisyon o paliwanag. So tukuyin ang unang pangunahing dahilan kung bakit sinusuportahan ang thesis. Magbigay ng ebidensya mula sa mapagkakatiwalaang sanggunian. B, ipahayag o ilahad ang ikalawang punto ng iyong posisyon o paliwanag. So ipakita ang ikalawang dahilan kung bakit ba ito sumusuporta o kung bakit ka sumusuporta sa iyong thesis. So C, ipahayag o ilahad ang ikatlong punto ng iyong posisyon o paliwanag. So ilahad ang ikatlong punto na susuporta sa iyong thesis. At ang panghuli ay ang konklusyon. Sa bahaging ito, muling pagtitibayin ang thesis at bibigyang diin ang kahalagahan ng iyong posisyon. Ilahad muli ang iyong argumento o thesis. So gamit ang iba pang pananalita, ulitin ang pangunahing argumento upang ipalilala ito sa mambabasa. So halimbawa na lang, sa kabila ng ilang hamon ng K-12 program ay nananatiling mahalaga sa paghubog ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at dapat itong ipagpatuloy. B. Magbigay ng mga plano ng gawain o plan of action na makakatulong sa pagpapabuti ng kaso o issue. So, mungkahi kung paano mas ipapabuti ang pagpapatupad ng pulisiya upang mas maging epektibo ito.
So tandaan na ang isang epektibong posisyong papel ay hindi lamang nagpapahayag ng sariling pananaw, kundi nagbibigay rin ng matibay na ebidensya at logikal na panangatwiran sa pamamagitan ng maayos na pagkakaorganisa ng panimula, counter-argument, sariling posisyon at konklusyon. Mas magiging kapanipaniwala at mapanghihikayat ang iyong sulatin. Halimbawa ng posisyong papel. Narito ang isang halimbawa ng posisyong papel na isinumite ng Kagawaran ng Talupinihiya ng Politikong Universidad ng Pilipinas o PUP sa Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon o CHED. Kanina position paper, naghisgot kabahin sa Memorandum Order No. 20 Series of 2013, nag-state dito na tanggalan ang wikang Pilipino sa kolehiyo. May mga argumento sila laban sa desisyon ng CHED na inilabas noong Hunyo 28, 2013. Ang pangunahing argumento ay ang pag-aalala na ang pag-alis ng asignaturong